Nakalagay po sa aklat ng Romans na walang matuwid, wala kahit isa. That's why kailangan ng solusyon sa kasalanan kasi wala nga pong matuwid. In order for people to be saved, kailangan ng isang pangtubos, di ba? Kailangan ng isang mamamatay. Dahil sabi ng Book of Hebrews, without the shedding of blood, pag walang pagbububuika ng dugo, walang kaligtasang matatamo. At yan ang Panginoong Hesukristo, the man of sorrows. Why? Dahil tinubos niya tayo sa ating kasalanan sa isang kahindik-hindik at karimari-marim na pamamaraan. Alam niyo po ba ang isa sa pinakamahirap na dahilan? Okay? Kung bakit siya po ang tanging Savior natin. Sapagkat siya lang po ang makaka-endure ng pinakamasaklap o pinakamasakit na kamatayan na pwedeng danasin ng isang tao. Ang crucifixion po ay hindi po ito biro. Ito po ay talagang mga pakong pagkalalaki. Big nails driven through his, hands and feet. Yung kanya pong pagkapako sa kamay, sa wrist, no? Alam nyo kung saan nyo nilalagay yung relo nyo? Doon po. Doon siya ipinako at ang mga pako, malahiganteng mga pako, ang ipinako sa mahal na Panginoong Hesukristo. Ganon din sa kanyang paa. At siya po ay pinutungan ng koronang tinik. Yung tinik korona na ito ay tumagos pa man din nga sa kanyang bungo. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang koronang tinik na ito ay malalaking tinik. Hindi po ito yung nakikita natin sa mga depiction, no? Na dumidipik sa Panginoong Hesukristo. Meron nga po ako ditong picture ng Panginoong Hesukristo. Sabi ko, wala naman lang dugo yung ulo. Diba? No, mali po yun. Dahil ang dugo sa ulo ng Panginoon, talagang sumabog ang dugo dyan. Talagang bumulwak ang dugo. Alam niyo kung bakit? Sa pag-ibig niya sa atin. Tayo dapat ang puputungan ng koronang yan. Pero sabi niya, Ama, ako na lang. Father, let me do it for them. Diba? The only thing we can do is to thank you, Jesus, to thank Him, to praise Him, to share His good news. Hindi ba? Wala nga matuwid eh. Wala kahit isa. Ngayon, anong pwede mong ipagmalaki? Mabubuting gawa mo? Okay? Anong pwede mong ipagmalaki? Yung kayamanan mo? No. Ang pwede mo lang ipagmalaki ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Pag-ibig, pagmamahal na kailanman ay hinding-hindi maaalis. Okay? Sapagkat siya lang ang tanging qualified Savior para iligtas tayo. Kaya ang mabubuting gawa natin, rehilyon natin, lahat ng yan, walang kwenta. Basahan lang ang mabubuting gawa natin sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Gusto ko pong yan tumanim sa mga isipan nating lahat, including me. Dahil ako ay saved na, matagal nang born again, pero sometimes talagang the devil, the enemy, what? Ang devil, nakaka-atake lang sa minds natin. Pero sa puso natin, never na yan pupunta sa puso natin. Because Jesus already invaded our hearts, the hearts of the born-again Christians. Okay? Ang mga born-again Christians lamang ang kinapapalooban, or should I say, na nakapaloob si Jesus sa mga puso natin. Okay? Kaya kung gusto mong si Jesus pumasok sa puso mo, kailangan mong ma-born again. Kilalanin siya bilang personal na Lord and Savior. Tulad ng ginawa namin mga born again Christians. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus, His love, His grace. Thank you, and Jesus truly loves us all.